pag-uusapan ngayon is Technical Information Program or yung ating navigation ng system. So dito pag nagtanong sa inyo, ano ba yung system nyo? Ano bang pangalan? Nakikigamit ba kayo ng system ng ating yung pinaka-utak ng yung negosyo? Ang pangalan po niyan is yung ating Leonidas. Ayan. Spartans Worldwide Corporation develop the most sophisticated, diba? Online business solution platform. So, ibig sabihin, may sarili po tayong system, which is si Leonidas. Kung familiar kayo dun sa Spartans 300 na movie, yun din po yung meron sa atin. Siya po yung pinakautak, which is si Leonidas. Ayan. So, dito, ito po, once po na nag-franchise kayo, automatic, pwede kayong pumunta dito, which is yung ating spartansworldwide.org. Ayan, type nyo lang po yan, automatic, spartansworldwide.org. At pagpasok nyo po yan, ito po yung makikita ninyo. Magla-login kayo using your username, yung binigay sa inyo ng inyong sponsor or ng inyong upline. It's either ni-screenshot yan or binibigay sa inyo personally ng inyong sponsor. Lagay nyo po yung username at syempre yung password. Ayan. Sa password, ito po yung temporary password na pwede nyong i-change anytime po once po pagpasok nyo ng ating system. So, pagpasok ng password, ayan, pwede rin sign in na kayo and automatic makapasok na kayo dun sa ating system. So, meron din tayong forget password, lalo naman po sa mga matatagal na nakakalimutan yung password. Diba? Kaya lagi po naming nire-remind sa inyo, isulat nyo po yung username, yung password nyo, para hindi tayo paulit-ulit. Diba? So, lalo pa kung kayo may sa mga grupo nyo is meron kayong basic technical, kasi po sa amin sa Rising Phoenix, meron kaming technical, basic technical, na paulit-ulit po namin nire-remind na kailangan sinusulat po yung username at password. Kasi po, ito po yung gagamitin nyo all over ng ginagawa nyo yung negosyo natin dito kay Spartans Worldwide. Ayan, pag nakalimutan nyo, click nyo lang yung forget password para ka lang sa Facebook, di ba? Click mo yan at ilalagay mo yung email. So, yung email na ito yung binigay mo dun sa ating sponsor para i-encode yung iyong system. So, dapat ang email mo na yan ay dapat active. Lagi po namin nire-remind, yung email na ibinibigay po dapat natin is active. Once po nilagay niyo yung email mo, pag submit mo, ayan ito po lalabas, syempre, submit email sent. At punta ka po sa inyong inbox, sa inyong email, at once po may nakita kayo na no reply, ito po yung makikita nyo na hello, you are receiving the email because we receive a password reset. Ayan. So, pwede mong i-click itong reset password or di kaya itong nasa ilalim na link, pwede mo siyang i-click, automatic niyan, papasok po kayo dito sa ating slot na to. So, ilagay mo lang ulit, nakalagay naman automatic yung email, tapos, syempre, yung password na bago. Okay? Yung new password na ilalagay mo. Pag once na ilagay mo yan, nalagay mo na yung username and password, click mo lang yung reset password and password has been successfully reset. Ayan. So, dito pagka-reset mo, ilagay mo lang ulit yung username mo at yung password na bago mong password, automatic login, at ito na po yung makikita ninyo. Ayan. So, dito sa ating sa system, automatic niyan. To finalize your registration, kindly provide the necessary information by completing all your required fields. Ano ibig sabihin nito? Ito po yung para sa mga bago na hindi pa nakakapasok at all dun sa ating system. Okay po? Dun sa system natin, kailangan meron kang mga ipo-fulfill na information. Kasi bakit po? Dun sa binibigay nating encoding dun sa mga sponsors natin, sa mga upline natin, usually nakalagay dun first name, last name, birth date, and syempre yung email and yung contact number. Pero the rest po ng information, dito nyo po i-complete. So, i-click nyo po yung okay. Pag-click nyo ng okay, ayan, magpupunta po kayo sa announcement. So, every time po nagkakaroon ng announcement, basahin nyo po yan. Diba? Kasi baka mamaya, inano mo na siya, close mo agad-agad. Ayan. So, dito po,
Check nyo din yung announcement kung ano-ano yung mga bagong update sa system natin, ano-ano ba yung mga bagong mga kailangan nyo malaman. Click mo yung announcement. And ako po, suggest ko, wag nyo pong i-click dito sa X. Ayan, o dito sa close. Pwede nyong i-click itong close and hide announcement. Para every time na mag-click kayo dyan sa system natin, hindi na maglalabas ulit itong announcement na to. Kasi po ako personally, naiirita ako ng pagka-click ko, automatic babalik na naman siya. So, kailangan po, what's better kung kayo ay naiirita rin katulad ko, pwede nyo i-click yung close and hide announcement. And after that, ayan, ito na po yung anyong system. Ayan. So, dito sa mga bago nating franchisee, ayan, may makikita kayo na confirm your email. Pero bago nyo i-confirm yung email nyo, ilagay nyo muna yung mga information na kailangan. Nandyan yung first name, nandyan yung first name, middle name, username, na hindi nababago kasi nga nung in-input is yan, nandyan na yan. Nandyan yung date, ayan, yung birth date mo, nandyan single. So lahat ng may asterisk na kulay red, required pong i-input yung mga information. Ayan. Pagkatapos po, itong country, madaming nagkakaproblema regarding sa country. Diba? Kasi bakit po may country tayo dyan? Siyempre, lagay mo Philippines. Pag hindi mo na bago yan, may iba na nakalagay Nigeria. Actually, itong country na to, napakaganda. Bakit? Soon, makikita mo dun sa system mo, sa genealogy mo, makikita mo yung mga members mo na may iba't ibang bansa. Diba? Yun yung pinakamaganda sa lahat. So, dito, lagay mo yung country na designated. Siyempre, kung nasa Pilipinas ka, meron namang sa tayo mga iba't ibang kasama na taga-UK na talaga nakatira, taga-America, and all. So, pwede mo siyang ilagay dito. And, syempre, yung ating email, i-double check mo kung talaga bang yan yung email mo. Diba? Kasi bakit? Medyo mahihirapan ka once na kinonfirm mo agad yung email mo, tapos hindi mo pa na-double check. Diba? Yung email mo. Kasi may iba dyan na, kumbaga may mga mali-maling mga wordings and all. So, i-click mo pa rin yan. Pwede pa po siyang i-edit pagdating dito. Pero pag na-confirm mo na, automatic hindi mo na siya mababago. Unless magsi-CSR ka na lang. Pero suggest ko, kaya nga nilagay agad dito, 'di ba, sa ating system na pwede mo siyang i-edit kasi editable pa po 'yan. Pero pag once na confirm 'yan, hindi mo na siya ma-edit. Unless gawa ka na ng CSR report. Yan. Pagka automatic yan, i-save changes mo na at pwede mo nang i-confirm yung email mo. Doon sa email mo, pag-click ng confirm, automatic yan, ma'am. Ito po yung lalabas. Verify email address. Bam talaga, up. Diba? Up is, ilagay mo yan, makikita mo yung verify email address. Pwede mo i-click yung verify email address. Or sabi ko nga, yung pinaka-link sa baba. Minsan kasi, may mga cellphone or depende po kasi na minsan, pag-click mo ng verify email na to is minsan hindi nag-proceed. So, pwede mong i-click itong mismong link na to para at least ma-verify mo. Pag-click mo niyan, automatic, pasok ka na. Ibig sabihin na verify mo na agad siya. Okay? At mawawala na siya dito sa pinakagitna. So next naman po natin is itong ating mga services. Yan. So dito, once po na na-verify mo na ng information nyo, so guys, ito, hindi siya magpo-proceed dito sa setup na to kung hindi nyo pa na-verify at all yung inyong mga information and at the same time yung email. May magsasabi dyan na hindi ka pa fully verified and all. Ganon. So, click mo lang yung ating setup. Automatic yan. Isa-isahin mo lang yan. Setup mo isa-isa. Huwag mong sabay-sabayin. Hintay mo muna siya mawala. Kasi may iba na, bakit hindi nagsisetup mo yung ganyan? So, kalma lang kayo, sabi ko nga. Kailangan isa-isa mo siyang i-click. Pagka-click mo ng ganyang setup, automatic magaganon lang siya. Parang magre-refresh lang siya. Then, i-click mo ulit yung ibang services. Pagka-click mo niyan, automatic niyan is, sabi dito, your Perakel account has been created successfully. So, ibig sabihin, na-set up mo na siya. Okay? Pagka-okay mo niyan, automatic niyan, pwede ka nang mag-proceed sa ibang pang gagawin. Ayan. So, next po tayo. Okay lang po ba yung bilis ng pagsasalita ko, ng pagdi-discuss ko? Sabihan niyo po ako kung okay lang pa-press ng number 2.
Ayan, kung hindi naman po, pa-press ng number 3 kung medyo mabilis na ako na feeling ko nagra-rapper na ako. Nagra-rapper na talaga. No? Ayan, thank you po. Ayan, at least medyo naiintindihan niyo po. Kasi po, gusto ko pong mas maintindihan niyo po ng bonggang-bongga yung dinidiscuss natin. Kasi nga, dahil nga bago yung system natin, so kailangan talagang step by step natin gagawin yung dito sa atin sa technical training. Okay, dahil nga naiintindihan nyo naman na, okay, proceed na tayo. So once na na-successful mo na lahat ng setup, ayan, may iba kasi nasasabi nila, bakit hindi ako makaproceed sa ganito, ganyan? Baka may naiiwan ka pa, di ba? May naiiwan ka pang isang isi-set up. So much better, i-set up mo siya muna. So tignan mo muna, pag mo sabihin na, na-set up ko na yung iba, ganyan, ganyan, ganyan. O, di ba? So I suggest, i-set up, i-check, i-double check nyo, i-triple check nyo kung may mga natitira pang isi-set up. Katulad nung nakaraan, naging live na yung hotel booking natin. Taray! Live na yung hotel booking. So, may iba kasi na hindi pa naka-set up yun. So, i-click nyo muna yung set up para bago kayo mag-proceed sa mga ibang gagawain nyo. Okay? Pag na-set up mo na yan, ayan, dito sa ating dashboard na tinatawag, di ba? Meron ditong light mode at saka dark mode. Ayan, depende kung saan mo trip. Kasi may iba na mga tao gusto yung maitim lagi, madilim. May iba naman gusto mas light. Ayan, yung kaninang nakita nyo light mode, ito naman yung dark mode. Mag-iiba lang siya. So, nandito po yung ating dealer's ID. Kung makikita mo itong 8-digit, 2468. Ay, 2, 4, 6, 7. Sorry naman. 7 unique number na ikaw lang ang meron niyaan. Diba? Nakalagay dyan po yung inyong DID number or dealer's ID. So, pag nagtanong sa'yo ano yung DID mo, dealer's ID mo po yan. Nasa ilalim yan ng pangalan mo. Okay po? So, dito, ayan yung ating light mode na. Diba? So, gusto ko lang siyang paglaruan para at least makita niyo yung difference ng light tsaka dark mode. So dito, ito yung tinatawag nating MLM dashboard. Ayan. So ito po, nandyan yung MLM dashboard consists of dashboard, network, bonus, encashment, income services report. So ito yung tinatawag nating MLM dashboard. Okay po? So dito, ito naman sa pinakababa naman niya, makikita niyo yung joining graphs. Ayan, yung gano'n na kadami yung left sales, yung left group mo, tsaka yung right group na tinatawag natin. Sa kabila naman po, ito naman yung tinatawag nating network panel. Ayan, dito sa network panel, makikita mo kung ilan na yung mga teams mo. Ayan, at yung inyong waiting area. Waiting area talaga. Waiting points. Ayan, waiting area. Sorry naman. Kasi naman eh. So, dito, ito naman po yung tinatawag nating income monitoring panel. Andyan yung network income mo. Ito po yung income mo sa network. Ayan, available income mo. Ito naman yung pumasok from Tuesday papunta ng Monday next weekend. So, yun yung available income. Kunyari, may pinasok ka ngayong Saturday, automatic niyan, makikita mo yan sa available income. Magkano yung income na pumasok sa'yo within this week. Tuesday to Monday po itong available income. And yung overall income naman, ito yung mga from the moment na nag-start ka from Spartans hanggang sa present po. And payout release, ito naman po yung sa mga ginagawa mong cheque. Okay po? Next naman po, ayan, pag-click mo doon sa menu natin, kung mapapansin mo, ayan, pag-click mo dito sa menu bar, ayan, is meron ditong profile, sub-account, stores, bank, sales, S-wallet, change password, change PIN, settings, and social. So dito unahin mo natin yung profile. Ayan, pag-click mo ng profile, syempre, kung may mga babaguhin ka pa dun sa mga information na nilagay mo last time, pwede mo siyang baguhin. Ayan. So, andito yung inyong pangalan, yung additional information like birth date, civil status, gender, and nationality, and yung address information, and yung contact information. Kung mapapansin mo kanina, wala yung verified. Nung kinonfirm mo na kanina dun sa email mo, automatic makikita dito na verified na yung email. Kaya lagi namin sinasabi, mahalaga po
ang email ninyo. Okay po? At the same time, syempre, kung sino yung beneficiary mo. So, yung beneficiary, medyo kailangan din po ito para if in case, pag naman sana may mangyari sa atin, diba? Ito po, sila po yung hahanapin. And save changes. Pagdating mo ng save changes, automatic updated na po siya. So, next naman po, yung ating change password. Ayan, dito sa change password, lalapat mo ikaw, nakita ng ng asawa mo yung password mo, pwede mo namang baguhin, o ng jowa mo, pwede mong baguhin, lagay mo change password, ayan, once mo na-click mo yung password mo, ito po yung lalabas. So, take note for this, di ba? Click, pag nakita mo, request for password, makikita mo, no reply, so i-type mo lang siya. So, may iba kasi na hindi kagad nag-a-appear, try mo sa spam, baka naandon. Or ako ang ginagawa ko, tinatype ko dito sa search mail na no reply. Okay po, yung no reply, click mo, nandito yung click mo, sabi, copy the security code. So, pwede mo siyang isulat. Ako, kasi minsan ginagawa ko, copy lang. And, syempre, click here to change your password. So, pagka-click mo yan, automatic, ito po yung lalabas. Okay po. Pag ito na yung lumabas mo, yung kaninang sinulat mo, yung tinake down notes mo na security code, yan ang ilalagay mo dito. Yan ang ilalagay mo dito at yung new password mo. Sa new password natin, syempre alphanumeric po yan. So, ilagay mo, pwede mong, yung unang letter, lakihan mo, which is yung capital letter, sumunod na yung mga small. Tapos, yung number, ayan, pwede yung number ng Mansarinyo. Yan, Mansarin, di ba? Pwede naman yung, kumbaga, yung mahihirapan, yung, ako suggest ko yung mahihirapan. Yung mga nakakakilala sa'yo, para at least hindi nila mahulaan. So, katulad niyan, lagay mo ng special character, pwede mong yung pwede mo yung asterisk or yung slant, parang ganon, para at least, di ba, meron siyang special character at hindi nila basta-basta makikita o maaano yung zoom nyo. Ay, yung zoom ko lang, yung zoom kasi nakita. Yung ating new password. Pag-click nyo ng new password, syempre, confirm password mo, gayahin mo lang yung nilagay mo na new password. At pag-send mo ng submit, ayan, eto na po, your password has been successfully updated. So next na, login mo yan, yun na yung ilalagay mo. So mas maganda, isulat mo na yan para hindi ka ulit mag-change password. Okay? Eto naman po yung change PIN. May iba kasi na hindi nila maalala yung PIN nila, pero lagi kong sinasabi, yung PIN code at yung password, kailangan kabisado nyo yan kasi sa entire na ginagawa nyo yung Spartans, yan at yan ang hihingin sa inyo ng system natin. Lalo na yung change PIN. O yung change PIN. Yung pinaka-PIN code natin. Kasi po, like ng ATM, di ba? Lahat yung mga dahil nga kaperahan itong pinag-uusapan natin, kailangan kabisado mo yung 4-digit number. Actually, 4 lang yan, di ba? So, pero dito sa ating PIN code, ayan, pag-click mo ng change PIN, para po siyang change password lang din. Ayan, lalabas din po ito, request for new PIN code. So, i-click mo lang, i-take note mo lang ulit yung security code, tapos yung click mo na ulit yung parang pinaka-link o hyperlink dyan. Pag-click mo niyan, automatic, ayan, nandito, ilagay mo lang ulit yung security PIN code security code na binigay sa'yo. At yung PIN code, ayan. So dito, bawal po yung 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Pahirapan mo pa rin ulit, di ba? O pwede, kasi may iba na baka kabisado na wag din yung birthday mo. Kasi alam yan ng mga kakilala mo, baka mabuksan yung system mo, di ba? So, hanap ka ng ibang number na mahihirapan ka, pero mahihirapan yung kakilala mo, yung mga magbubukas ng inyong system, pero ikaw kabisado mo. Okay? Dapat ganun po, mahihirapan sila, pero ikaw hindi. Kailangan kabisado mo yan, yung PIN code. So, pwede mo pa rin niyang isulat. Okay po? Lagay mo yung bagong PIN code mo, tapos confirm PIN code at submit. Pagka-submit, automatic, eto na po ulit siya. Okay? Next po. Ayan, may mga nagme-message. Yung mga question nyo, okay lang, mamaya na lang natin sila sagutin kung may mga question kayo. So next naman po, yung ating gusto mo nang palitan, di ba? Yung inyong picture. Ayan, dahil itong
ating system, parang Facebook, i-click mo yung click on clip image. Ayan, yung parang clip paper dito sa gilid. I-click mo lang yan. Tapos, pwede mo nang palitan yung inyong picture. So, nakita mo, may nakalagay, configure your service before utilizing the portal. Ito yung sinasabi ko dati. Kasi may iba na, bakit hindi ko mapalitan yung aking profile picture? 'Di ba? Kasi nga, may mga hindi ka pa nasi-set up dun sa services. So, set up mo ulit yon. Then, after that, ayan na. Sa pagka-click mo ng ng clip image, ayan, lagay mo na yung pinakagusto mong picture mo dyan. Diba? So, dito, click mo yan, lalabas yung pinaka-folder mo dun sa iyong computer or sa iyong cellphone. Tapos, click mo na yan, then open mo. Automatic po yan. Yan, wait lang. Are you sure you want to upload this image? So, click mo po yung upload. Yan. Pag-click mo ng upload, automatic your profile picture has been updated. Ayan. Pag okay mo, ito na siya. Ayan na siya. Oh. Ayan. Ito na. Oh. Ayan na siya. So, next naman po natin, ayan. So, may nagtatanong, ayan, what if meron akong prospect, ano yung pwede kong ibigay na online na form? Ayan, may gusto kang prospect. So, meron tayong invitation link dito. So, ito yung para at least may mag-present man sa kanya na iba at nakalagay na dun sa form mo mismo, sa invitation link mo, automatic yan, ma'am, sa'yo siya mapupunta. Kahit sino mag-present. Kasi automatic, ikaw na po yung pinakaunang nakausap niya at nasendan mo po siya ng invitation link. Okay po? So, dito, ayan, copy mo lang yung pinaka URL. Ayan, nandyan yung inyong pangalan. Diba? At ito yung pinaka-username mo, okay? So, dito sa username mo, ayan, lagay mo lang dyan yung inyong pangalan. Ayan, pangalan nung bigay mo lang itong link na to dun sa bibigyan mo ng online. Okay po? Bibigyan mo ng online form mo na tinatawag. So, pipilapan lang nila automatic yan at pag proceed, automatic yan. Makikita na natin dun sa menu yung mga nagpasa ng mga form nila. Okay? Next naman po itong ating sub-account. Ayan, sa mga madaming mga account. Ayan, okay lang ba malaman? Diba? Sino-sino ba dito yung mga madaming account? Or baka mamaya ikaw lang ay isa. Okay lang naman kung isa lang na yung iyong account. Okay lang yan sa ngayon. Pero suggest ko mas maganda damihan mo. Kasi bakit? Ito is, yung business natin is para tong Jollibee at McDo, mas madami kang franchise o pinaka-branches, mas maganda. Diba? So, click mo lang yung sub-account and automatic niyan, ma'am, ito yung makikita mo yung mga sub-account mo dun sa yung system. Okay po? So, dito sa sub-account natin, actually, magandang bagay is pwede mo lang i-click yung login ng ibang account mo. Automatic, hindi ka na maglalagay ulit ng mga username and password. So, click mo lang dyan, login mo. Kung ikaw naman, kunyari, isang account ka lang, tapos gusto mo magdagdag, nadagdagan mo na siya, punta ka lang dun sa request. Tapos, pwede mong idagdag na dito, dun sa main account mo. Diba? Yung bagong account mo. Okay? Pag-click mo ng add account, click mo lang yan, lagay mo lang yung binigay sa'yo na username, yung bagong account mo, which is, kunyari, parang Nesalyn 01, mga ganon. So, click mo lang yung username, password, and So, automatic, lagay mo lang yung username, password, and yung PIN code. At the same time, yung PIN code na ito yung PIN code mo dun sa account mo, yung 4-digit number mo. Okay? Pagka-click mo, click mo na kagad yung send request, at automatic na po yan. So, ayan po. So, naandito, login mo lang kung yung bago mong account, pwede mo nang i-login dyan. O di kaya, ito yung ating network, di ba? Yung cut-off niyan is exactly 12:01 every Tuesday. Tapos, syempre, yung available naman is yan yung converted into check or S-wallet. So, ito yung sinasabi ko sa yung available.
The moment na Tuesday hanggang Monday, makakuha mo siya, cannot Tuesday yan, which is yung nandun sa network. Okay, next naman po, once po na gusto mo lang na meron kang income dun sa system natin, meron kang napa-franchise, 'di ba? Makiklik mo lang itong withdraw money. Ayan, sa withdraw money na 'yan. Pag withdraw money, dalawa lang po 'yan, pwedeng cheque or S-wallet. Pero both po, S-wallet at cheque, ayan, hintayin nyo lang po kasi yung cheque by Friday and yung S-wallet is this parang 1 week lang, 1 week po yan, hindi po siya agad-agad. Okay po? Kasi po, inaano ng back office natin para ma-monitor lahat ng mga income natin dito kay Spartans Worldwide. So, hintay-hintayin nyo lang, mapasok din naman yan sooner or later, basta hindi siya abot ng next week. Yung S-wallet na clinic mo, automatic yan, bago mag-Friday, papasok na yan dun sa inyong S-wallet. Okay? Next naman po is yung ating S-wallet. So, click mo lang yung services, ayan, click mo yung S-wallet at ito na yung papasok. So, lagay mo syempre yung PIN code mo. So, lagi ko sinasabi, tandaan ng 4-digit number na PIN code. Okay? Kasi every time po na mapasok ka sa mga services, ito po yung kailangan ninyo, yung ating PIN code. Pagka-click mo ng PIN code, wait lang. Ito po yung ating lalabas na, ito po yung lalabas na S-wallet. Ayan. Dito sa S-wallet na to, dito yung, ayan, ito yung S-wallet mo. So, iba po yung MLM dashboard. Ito po naman ay S-wallet dashboard na tinatawag. Okay po. Pag tinanong namin, nasan po yung baka magtaka ka, bakit walang pondo yung system mo? Kasi po baka naka-MLM ka. Ito po is S-wallet. So, click mo lang yung S-wallet. Ayan. So, dito, pwede S-wallet dashboard. Click mo lang yung S-wallet dashboard na yan. Ito yung consists of withdraw, send money, deposit, and change. So, dito, ayan, syempre, click mo itong withdraw. Pag mag-withdraw ka, meron kunyari, malaki na yung pera mo dito sa inyong pondo, dito sa ating S-wallet. Diba? Click mo lang yan. So dito, yan mo S-wallet, tapos cheque. Pwede mo i-click ng cheque yung S-wallet na income. Diba? So, meron naman next po natin is yung send money. Etong send money na to is from Spartans to Spartans member. So, ibig sabihin, mga member po ni Spartans, yung masasendan mo ng money. Okay? Send money ang tawag natin dito. So, dito lagay mo lang syempre yung inyong unique ID. Ayan, yung unique DID ng inyong kasama o yung sisendan nyo ng inyong ng pondo. O, diba, ng S-wallet niya. Lagay mo, DID number ko, dyan siya, joke lang. So, click mo lang yan and then kung magkano yung amount. Pagka-submit mo yan, ayan, funds transferred, ayan. Pag transferred mo na yan, makikita mo yung transaction mo dito. Okay po? Etong number na ito yung inyong reference number. Ayan. Di ba yung reference number? So next naman po natin, which is yung deposit. Ito pong deposit, ito ibig sabihin ay popondahan mo yung system mo. Okay po? Yung deposit, ibig sabihin, dinedepositihan mo yung S-wallet mo. Yung S-wallet pondo natin. So, click mo yung deposit. So, dito, nakalagay dyan syempre yung bank. So, click mo lang yung bank. Ayan, meron dyang bank and over the counter. So, click mo dito yung purpose niya kung ticketing ba yan, for bills payment man yan, sa banko, sa remittance ba natin yan, or what, click mo lang yan. The same time, syempre, etong ating receipt. So dito, yung mga, kunyari like online banking, kailangan po, yung galing sa email ang kailangan, ha? Okay po, clear ko lang po kasi last time nag-aanuhan kami dyan. Kailangan, di ba sa online banking natin, like BDO, Security Bank, BPI, meron po yung sinesend na, kumbaga, confirmation dun sa email nyo. So, yun po yung i-attach na dito sa ating receipt. Okay po, confirm ko lang para ulitin ko lang, yun yung ilalagay nyo dito sa ating receipt.
na tinatawag. Kasi bakit po? May iba kasi na like sa kunyari, nasa ibang bansa ka, nasa Hawaii ka. Tapos, magkakatalo po yan dito sa ating date and time. Okay po? Kasi bakit? Kasi po, ang ilalagay nyo dito is yung time from the Philippines, hindi po time nung nasa ibang bansa. Kasi po, ganun po yung nangyari sa amin last time. Okay? So, yun po, inuulit ko lang po kasi para at least hindi kayo maguluhan. Lagay nyo yung email, yung screenshot nyo yung galing sa bangko, dun sa email nyo. Diba? Kasi yun po, ibig sabihin yung real time na pumasok na talaga yun kasi nasa email nyo na, na-confirm na yun. Lagay mo yung reference number na nandun sa resibo, ayan. Tapos yung date and time, at andito naman po yung ating preference. Meron na po. And pagka-click mo yan, automatic, submit na. Ayan, submit. So, hintayin nyo lang po, naka-process pa lang, meron yan nakalagay, processing, ayan, or pending, or di kaya cancel. Ito po yan. So, dito, para makita nyo, kunyari, nakalagay cancel. Click nyo po yung word na cancel para at least makita nyo, di ba? Kung ano ba yung naging problema dun sa pagpaprocess nyo ng system. Kasi last time, ako mismo medyo naguluhan kasi sabi ko, nasaan yung notes na bakit ako na-cancel? Bakit na-cancel yung dineposit ko dun sa aking system? So, ang gagawin lang po pala is i-click mo tong completed, ayan, or pending, or cancel, para malaman, wala na pag-cancel yan, para malaman mo kung ano ba yung notes ng CSR natin, kung bakit kinancel niya yung dineposit mo na pondo. Okay po? Sige, next po, ayan. So, next naman po yung ating exchange. Nakakasunod pa po ba? Okay lang pa-type ng number 7, kung nasusundan pa po ba yung aking sinasabi dito. At least malaman ko po. Ayan. Sige po, sagutin ko yan mamaya, Elmer. Okay po. So next naman po yung exchange. Ayan. Yung exchange naman po, ito yung from S-Wallet mo, papunta na dun sa services mo ng mga itatransact mo. Okay po? Baka maguluhan kayo. Iba po kasi yung pinaka-main pondo na nasa S-Wallet at iba pa po yung pondo para doon sa mga services. Bakit naman po ganun ang daming pondo-pondo pa? Di ba? Para at least, ikaw mismo, monitor mo, magkano yung na-income mo, magkano yung kinita mo para doon sa ticketing, para doon sa ating hotel, para dun sa ating bills payment loading at ating bank, ayan, magkakaiba po yan, okay? Pag-click mo ng exchange, ayan, ito po yung lalabas. Exchange money, ayan. So, click mo yung S-Wallet, ayan. Then, click mo itong nandito sa so click mo lang yung pinaka-arrow. At ito po ang lalabas. Diyan yung hotel booking, bills payment, e-loading bank, safe haven, Perakel, ayan. So, dito sa ating system, magkasama po yung bills payment, e-loading, at yung ating bank. Bank means, ito po yung remittance, okay? Para hindi po kayo maguluhan. So, dito, ilagay mo lang po, kunyari, ayan sa ticketing, ayan. Pagka-click mo ng ticketing natin, wait. Okay. Ayan, medyo naglo-loading yata yung system, Yan, pagka-click mo niyan, automatic yung submit mo. So, pag na-submit mo na yung inyong, yung inilagay mo na amount, nyari, 500. Pagka-click mo yung submit, punta ka dito sa services natin. Ayan, dito sa services, click mo nyari ang ating bills payment. Ito po yung tinatawag ating service dashboard. Okay po. Kung kanina, anong tawag kanina dun sa taas? Diba? Yung ating S-Wallet dashboard. Ito naman po, services dashboard. Ayan. So, diba ang dami nating mga dashboard. So, wag kayong maguguluhan. Meron tayong MLM dashboard, may S-Wallet dashboard tayo, at meron tayong services dashboard. Okay po. Sa services dashboard natin, nandiyan yung lahat ng services na tinatawag natin. So, click mo lang dyan yung login. Pag once na login, automatic input mo lang ulit yung PIN code mo.
Okay po. Pag-click mo ng pin ko, papasok ka dito. Okay po. Like na sinabi ko kanina, magkasama yung load, yung bills, yung transfer, para iisa lang siya. Yung pondo na ipapasa mo, nasa iisa lang siya, para dun lang siya sa tatlo. Okay? Sa pondo na yan, baka sabi na nila, ayan, click mo lang dyan. Dito po yung balance niyan. So once kunyari gusto mo mag-load, ayan, click mo yung load, tapos click mo yung network o telco na loadan mo. Pag-click mo, lagay mo yung contact number ng loadan mo, at syempre yung desired amount. So dito, pag linik mo yan, automatic yan, ito yung lalabas. Okay? Pag special variant, ay wait lang. Yung special variant, nandun naman yung mga promos natin. So take note, baka mamaya, may iba kasi na nagsasabi, bakit wala po dito yung ganitong services? Bakit nag-i-insufficient po? Guys, ganito. May mga promo kasi dun sa system natin. Ayan, di ba? Yung sa system natin, may mga nakalagay na promo na wala na pala sa provider natin. Okay po? Hindi siya tinatanggal. Okay? Hindi siya tinatanggal kasi bakit? Sooner or later, babalik din naman niya ng telco. Kaya hindi siya tinatanggal. So ibig sabihin, kung insufficient or hindi siya nakikita dun sa system natin, hanap kayo ng iba or di ka tanungin mo sa natin sa customer, mama, meron po ba kayong kasi as of now kasi is wala na siyang promo dun sa system. Okay lang po ba malaman? Okay lang ba na regular ka? And also, pwede po yun, okay? Kasi po, may mga nagkakaproblema na bakit ganito, wala yung ganyan, pero dun sa iba. So, syempre, yung system natin, nakarelay lang dun sa partner natin. Okay, guys? Nakarelate lang. Kaya lagi namin sinasabi, pag may mga concern kayo regarding dun sa ating system, much better i-CSR nyo po. Kasi bakit po? Para at least ma-notify yung ating back office sa mga kailangan pa nating idagdag o baka at least ma-improve pa natin. We suggest always, ako personally, sinasabi ko na kung may mga concern kayo na hindi na namin masagot and all, much better, di ba, is i-CSR nyo po para mismong yung ating IT, yung ating mga mga CSR, ma-notify sila dun sa mga kailangan nating i-improve. Okay po? Next, kapag nalagay mo na yung designated na gusto mo, i-buy mo now. Buy now, ayan. So dito, buy now na yan. And papasok na po yan dun sa kanilang kliyente. Okay? Next naman po is yung ating bills payment. Ayan, nakakasunod pa po ba ang lahat? Ayan, so thank you po sa mga nagre-response. Feeling ko mabilis ba ako? Parang na. So anyway, ayan, pag-click mo ng bills payment, ito na lalabas dyan. Pag-click mo ng bills payment, ito po yung ating mga categories na tinatawag. So for example, itong water utility natin, click mo yung water utility. Ayan, ito po yung mga lalabas na mga partners natin. Susulat mo lang, i-click mo lang yung mga designated na gusto mong bayaran. Like ito si Maynilad. Pag-click mo ng Maynilad, ito po yung lalabas. Okay po. Fill out the information lang. Fill out mo lang yung account number ng kliyente. Siyempre, yung binigay sa yung statement of account o yung bill nila. The same time, yung account name, and then yung amount. So, dito sa amount na to, yung eksaktong amount lang, okay? Huwag nyo pong lagyan ng tuldok. So, kung may tuldok dito, burahin nyo, tapos isulat nyo ulit. Okay po? And syempre, yung fixed charges natin. The same time, syempre, i-input mo dyan yung pinaka-PIN code mo. Ayan, yung PIN code na 4-digit number mo. Okay po? So, 4-digit number yan, payments made beyond 2 p.m. So, may mga notes naman po tayo dyan sa ating partners para at least malaman nila kung ano yung mga kailangan natin. May iba dyan kasi na real time, pero pag iba, ito katulad dito pagdating ng 2 p.m. Diba? Kinabukasan na po siya papasok or banking hours po siya. May mga ganun po yun sa ating system. Okay? Para at least, ito pong notes na to is hindi po yan sa atin nang gagaling. Sa ating mga partners po, galing yung mga notes na yan. Okay po? And, syempre, proceed. Sorry. So, next naman po is yung ating transfer.
Dito sa transfer natin, note ko lang po pala, sa lahat po ng mga resibo na kailangan nyo na natatransact nyo dito sa system natin, dito lang po yan sa ating credit and lalabas po yan dun sa ating mga, sa ating labas. Diba sa ating note kanina, yung parang pinaka-front. Okay? So, dito naman sa transfer natin, ito naman po yung ating mga remittance. Sa remittance naman po, click mo to, itong kailangan mo, like ito si GCash, yung pamilyar ka. Click mo si GCash, and ito po, lagay mo yung mobile number na loloadan mo. Ayan, ng ating customer. Yung customer po, kung mahaba yung pangalan, kahit yung first name lang at saka yung last name, pwede mo po, yun lang ang ilagay natin. Okay po? Kasi may iba na sobrang haba, hindi na ano ng system natin, hindi na nare-read. So, pwede po yung first name lang, kunyari, Juan Miguel Ocampo de la Cruz, mga ganon, diba? So, pwede mo ilagay lang Juan, tapos de la Cruz na. So, pwede mo pong ganon, yun lang ang ilagay mo. Para at least hindi siya mahirapan. O ikaw mismo, may mga nakalagay na bakit hindi, baga nag-error siya. So, lagay mo lang yung amount and then, syempre, yung PIN code mo. Ayan, transaction is posted real time. Ayan, may notes na naman siya. And, syempre, proceed. Ayan. So, next, nakakasunod po ba ang lahat? Okay lang, patype ng number 8. Ayan, di ba sabi niya, lagi na nagpapapindot to si Upline. Ayan, para at least malaman ko kung buhay na buhay pa kayo dyan. Baka mamaya tulog na kayo. Dahil yung ating system talaga naman. Ayan. So, thank you po. Ayan. O, may nakatulog na. Sabi ko, 8. 7 na nilagay. Ayan. Thank you po. Napakamot si Ang Marlon. Nakita ko siya eh. Nakita ko dito nagkamot ka pero mabilis the first time. Ay, so, mabilis po ba? Ayan, lagi gusto na tanong kung mabilis ba. So, sige Ma'am Rosie, if in case meron kang question mamaya na hindi, pwede natin balikan maya-maya. Okay lang po? Sabi niya, tatanong ko kanina kung mabilis ba ako. Sabi naman ng iba, medyo mabagal. Ayan. Parang sakto lang. Sige Ma'am Rosie, kung may mga question ka na hindi mo nasundan kanina, ayan, pwede ko pong balikan mamaya after po. Okay lang? Sige, Ma'am Rosie, okay lang pa-type ng number 10 kung okay lang sa'yo. Or balikan ko from the top. Ayan. Okay, Ma'am Rosie. Rosie, balikan natin yan mamaya kung may mga question ka, ha? Isulat mo lang yan kung ano yung mga hindi mo na sundan sa sinasabi ko kanina. Ayan. So, next po natin, ayan, thank you po sa mga nagre-response. Ayan. So, next naman po yung ating ticketing. Ayan, sa mga lahat, di ba, na gustong mag-book ng ticket o may kliyente kayo na gusto na mag-book ng ticket, ayan, click mo lang yung ticketing. Doon, syempre, yung ating PIN code, lagay mo lang automatic. And, syempre, unang-unang gagawin mo, once na pumunta ka na sa ticketing, unahin mo yung ating markup. Ayan. Para makita mo yung markup, click mo lang po itong nasa taas na yan, yung parang may tao. Pag-click mo yan, punta ka sa settings. Okay? Sa settings, ayan po yung ating markup. Punta ka sa settings para ma-markup mo. Pag-click mo ng settings, automatic niyan, ayan, ito na ilagay mo na yung markup mo. For domestic, syempre, alam nyo na yan, 500 yung pinaka-maximum. Sa international naman is 1,000. So dito, pagka-click mo, so huwag mo na intindihin itong mga account settings na to, yung two-factor authentication, at saka yung auto-login, pwede mo na kagad i-proceed dun sa save changes. Okay? Pag save changes mo na yan, ayan, so, click mo okay. At dito, pwede ka nang mag-search. So, dito, meron tayong one way at meron tayong round trip. So, wag kayong magulo. Kung ano po yung nakakulay puti, yun po ibig sabihin yung i-search mo. Which is, itong ano na to, area na to, is yung one way, yun po yung nakaklik. So, yun yung i-click nyo. Ayan. So, pag nakakulay red, ibig sabihin, yun yung nasa kabilang side. Kabilang side. So, click mo lang yan. Ayan. So, dito, may iba kasi
na iniisa-isa yung ano. So, kailangan alam mo yung airport code. Kung hindi naman alam mo yung, hindi mo alam yung airport code, I suggest, type mo na lang yung pinaka-area na pupuntahan mo. Like Davao, Cebu, Cagayan de Oro, yan, yung mga ano, kasi akala nila Cagayan de Oro, CDO, hindi pala yun. Hindi mo alam yun yung airport code. So, kung hindi mo alam yung airport code, pwede mo rin namang gawin, search mo sa Google para at least sa paring Google ang ating kasama lagi sa mga hindi natin naiintindihang bagay-bagay. So, click mo lang yan. Tapos, departure kung kailan siya aalis. Yung flight class, bahala ka kung gusto mong business class lang siya. Diba? Or economy. At yung adults, children's, infant. Pag search mo, automatic, ito na po yung lalabas. So, katulad para naman dati na andyan lahat ng mga sinearch mo, yung mga iba't ibang airports. Nandyan yung AirAsia, nandyan yung PAL, nandyan ano. So, pwede mo rin namang i-filter yan. Click mo tong filter na to. At ito na po yung lalabas. So, pwede mo i-click lang na PAL lang yung gusto mo. Or di kaya Cebu Pac lang. Or kung ano man dyan, pwede mo siyang i-click para yun lang yung lalabas dito sa ating sinesearch. Okay? So, pag na-click nyo rin Cebu Pac, so apply mo lang and good. Pero pag hindi, balik mo lang din siya at lalabas na po ulit ito. Okay po? Next naman po natin, kung gusto mo lang makita ano yung flight details. Ayan. So, click mo tong flight details. At ito po yung lalabas, nakalagay Manila to Davao. Ayan. So, pag-click mo niyan, nandyan yung information ng flight mo. Then, syempre, yung baggage at yung ating mga fare rules. Ayan, nandyan yung fare. At syempre, makikita mo dito yung markup mo. Okay? Makikita mo din yung markup mo na katunayan na nakapag-markup ka na. So, wag kayong mag-aalala. Itong markup na to, hindi naman makikita yan ng inyong kliyente kasi papasok yan dito sa ating taxes and fees. So, dito, so ilagay mo lang dito yung aking confirm booking. O di kaya, kailangan syempre, book now is, ano mo muna yung mga passengers details. Syempre, lagay mo yung first name, last name, ayan, lagay mo lang yung insert ng information. Suggest ko po guys, pag magbubook kayo, kailangan meron na kayong mga information ng kliyente nyo. Okay, kasi bakit? Every now and then, mabilis pong mawala. Diba? Mabilis pong mawala yung mga flight natin. Lalo pat madami nagpa-flight ngayon, madami nagbo-book ngayon. Parang in just a minute, nawawala agad yung mga hinahanap natin. Lalo pat kung pinaka-cheapest yung hinahanap mo, automatic yon is lalabas, kumbaga makikita mo na siya kagad. So, suggest ko, para hindi mawala sa inyo yung chine-check nyo, yung binubook nyo, is kailangan meron na kayong details agad-agad. Ayan. So, mas maganda, hingin nyo na rin yung ID nyo, yung details nyo, bago nyo fill upan itong mga information na to. Okay? So, click mo lang yung mga information na yan, yung address, ayan. And syempre, nandito na din po yung inyong baggage kung gusto ng kliyente mo magdagdag ng baggage. Click mo lang po yan. Ayan, then syempre yung dealer's contact details, ito naman po yung sa information mo. At naandito din yung fare rules na tinatawag. So makikita mo din yung mga rules ng ating binubook. At pagkatapos niyan, pwede mo nang i-confirm booking. Ayan, dahil nag-insufficient, dahil wala akong pondo, kaya nag-insufficient. Ganon yan. Pero, pag ikaw naman na may pondo, automatic makukonfirm mo yan. So, dito, next naman po is yung ating share itinerary. O, diba? Kasi kanina ko lang ito nakita. Meron pa na tayong share itinerary. Yung kunyari, gusto mong i-share yung binubook mo. Pero, wala pang PNR. So, lagay mo lang share itinerary at ito po yung lalabas. So, di ba para siyang ticketing, parang talaga siyang ticket. Di ba? Pero wala pa siyang PNR, not available. So, yan, no? So, parang pinaka-details lang nung gusto mong binubook. Okay po. Next naman po, ayan. So, dahil nga hindi pa tapos yung aking PowerPoint, magla-live po tayo. Magla-live talaga, di ba? Kasi wala na po talaga yung aking PowerPoint. Next naman po natin, yung ating hotel booking. Ayan. So, dito sa hotel booking natin, wait lang i-clear ko lang.
So, okay lang ba malaman kung may mga question kayo? Yan, para at habang ino-open ko po yung ating booking. Yung aking booking dito. Ayan. Sige po. Bago ako mag-proceed, Ma'am Procy, yung mga question nyo, ilapag nyo na yan dyan. So, next po, ayan. Dito sa ating hotel booking na tinatawag, ayan, ito po yung ating hotel booking. Wait lang So, ito yung ating dashboard ulit sa service. Punta ka, balik ka ulit dun sa pinaka-MLM side mo. Tapos, click mo yung hotel booking. Ayan. Sa hotel booking natin, kung mapapansin mo, fresh na fresh at bagong-bago po ito. Kala-live lang, di ba? Mainit-init pa. So, syempre, ilalagay mo yung PIN code mo. Lagay mo syempre yung PIN code mo dito. Submit mo na yan. So, dito sa ating hotel booking, ito po yung makikita ninyo. Ayan. So, ito yung ating hotel booking. Ayan. So, dito, makikita mo yung ating purchase booking, total earnings, incoming booking, and past booking. So, dito, lagay mo lang yung area, which is type mo, kunyari, punta ka ng Boracay. So, click mo Boracay. Ayan. Pwede mo lagay Boracay. And syempre, kung kailan ka mag-check-in, so click mo itong parang calendar type. Lagay mo ng November to ilang days ka doon. Kunyari, 1 week ka doon na mag-i-stay sa pupuntahan. So yung kliyente mo, gusto ng 1 week doon sa area nila. So click mo yan. Then syempre, kung pay meal pa yan, so automatic search hotel mo lang. And di ba live na live to, guys? Yan. So, dito, maglo-loading lang yung ating hotel booking na yan. Ayan. So, ito yung ating hotel booking. O, diba? Ang bongga. Fresh na fresh yung hotel booking natin. Andiyan, makikita mo yung kung 2 stars ba yan, 4 star, 4 star, and kung ano ba prices niyan. So, pag-click mo lang, sample na lang ito. Ito, Hotel Sophia Boracay. O, diba? Kung sample lang naman lakihan, gandahan na natin. So, click mo lang itong select, then automatic yan, ito na po yung ating itsura. Ayan, nakalagay, di ba? Kung saan yung lugar niya, yung check-in niya, kung anong oras, ang check-out, andyan yung number. At the same time, and dito yung description. So, dito nakalagay po, kung ito po ba ay naka-double bed, ayan yung queen. So, dito po nakalagay single or superior. So, makikita nyo na rin po yan dyan. Sample, meron din itong cancellation policy. Ayan, may mga cancellation policy yan. So, for example, ito na lang nating superior double bed, non-smoking. So, click mo tong book now. Ayan. Sa book now na yan, ayan, lalagay mo rin syempre yung mga information na needed. At automatic yan, mabubook na yan. At papasok po yan sa incoming booking mo. Okay po? Next naman po, ayan, so dito, nandito lahat ng mga history. So sa hotel booking po natin is meron po tayong 5% na income kada book. Okay? 5% kada book. Diba nung ating income dito sa ating hotel booking. Ayan. History. Ayan, nandito yung my booking. Ayan, yan yung mga nabubook mo na. Ayan, syempre yung log out. So, next naman po. Ala, sabi nila, in fairness nasusunan ba ako? Sabi ni Ma'am Rosie, ang bilis ko daw. Sorry, ayan. Feeling ko kasi ang ayan, hotel booking and all. Ayan. Next, ay. So, click mo lang, ayan, close na natin yan. Siyempre, yung ating safe haven. Yung ating safe haven is, kung hindi mo maklik dito, click mo yung S-wallet mo para pumasok siya. And, ayan, lagay mo siyempre yung mahiwagang PIN code mo. So, tandaan, laging kailangan kabisado ang PIN code. Ayan. So, dito, click mo lang yung services. Ito, safe haven. Ayan. So, dito at the same time, ayan, loading na siya.
Eto po, 'di ba? So dito sa ating sa Safe Haven, yung mga kliyente mo, lagay mo lang diyan syempre yung plan. So meron kami personally kasi meron kaming ginawang parang hard copy, meron din kaming soft copy ng mga ano para kami na mismo yung mag-i-input. Wait lang, may nakita kasi ako. Sa markup po, ayan, 5%. Ayan, 5% po ang markup natin. Ang ano, kita natin dyan, every book. So dito, lagay mo lang syempre yung mga information na needed, ayan. At automatic niyan, syempre, ano mo lang siya, click mo lang to at papasok mo siya to submit. At andito na yung mga transaction. Ayan. So, pasensya na, wala pang laman yung S-wallet ng ginagamit ko. Kasi sa kapatid ko to, hindi ko to ginagamit. Ayan, so dito na sa form lang ito. Then, andito yung inyong mga history. So, input, halos same lang. Para kayong nag-i-input lang ulit yung last dati. Pero kung kayo bago, input, sobrang dali ng system natin. Input nyo lang yung mga information na needed ng kliyente nyo at automatic, mapoproceed na yan dito. Okay? Next naman po natin, ayan. Ay, nasa na yun? Next naman po natin ay, ayun na pala, no? Wait lang. So, tapos na tayo sa S-Wallet. Siyempre, next naman po tayo sa ating network. Ayan, dito sa network natin, kung makikita nyo, pag-click nyo ng network dito sa ating MLM dashboard. So, dito lalagay mo lang siyempre yung inyo and dito yung andito yung yung inyong genealogy. Click mo lang yung genealogy at lalabas po lahat yan. Andito naman po yung sponsor and then yung mga downlines na nakalagay na sa inyo. Andito rin yung sponsor network nyo. Ayan, sa sponsor network nyo, makikita nyo po. Wait lang Ayan, nag-loading pa siya. Dahil nga fresh na fresh po yung ating yung live na live, di ba? Ito yung kagandahan pag live, kailangan maghintay, mag-waiting area tayo. So habang inaantay natin yung ito pala, tapos na. Ito yung sponsor network nyo. Ito po ay pag clinic nyo yan, yung sponsor network, ibig sabihin, sa'yo pababa, yung mga nadadirect mo, dyan po papasok yan. Nandun po yung network. Meron din po yung member list natin. Andyan yung mga sinasabi nating member list. Kaya lagi namin ang magandang bagay nito, guys. Yung kanina sinabi ko sa inyo na country, di ba? Kailangan ilagay nyo yung country nyo kung kayo nasa ibang bansa, doon na kayo naka-residence, pwede po yun. Kasi bakit? Dito sa member list na to, is naandito po yung plug. O, di ba? Yung plug ng inyong yung plug ng kusang kayong lupalop nakastay ngayon. Lupalop talaga. Siyempre, nandito yung inyong products. Ayan. So, dito sa products na yan. Next naman po yung ating mga bonuses. So, dito sa mga bonuses natin, andyan po, siyempre, yung binary pairing, andyan yung direct referral, yung pinaka-direct na di ba, Sir Judy? Diba? So, dito, nandito yung direct referral, yung mga taong napa-join mo. Nandyan yung indirect referral. Yan. Sige, lagay mo lang dyan. Ayan. Then, syempre, yung uni-level bonus, pasensya na, wala siya dito. And residual product history and activity. So, hindi ko na po isa-isahin yan. Kasi wala namang pong laman to. Next naman po yung acting encashment. Dito sa encashment na tinatawag natin, naandito po yung mga na-cheque mo. Okay, yung mga na-cheque na. So, dito po pumapasok yung encashment. Andyan yung pending, completed, and canceled. Siyempre, nandito rin yung ating incentive. Sa incentive naman po natin, ayan, naandito, siyempre, yung mga pairing na to, diba? Yung mga 5th pair, 10th pair, ayan, nandito yung mga Sodexo, nandyan yung, ayan, makikita mo na kailangan pala sa Sodexo para makapag-claim ka 3 points. Ibig sabihin, kumbaga, 3 sampo na, na pairing, ganon.
So, dito sa domestic, meron tayong 20 points. Sa international, 100 points. Sa car and house is 28 points. Ayan. And syempre, sa mga products naman po natin na andyan yung equivalent to, equivalent to peso, parang 1 peso is equal to 1 points. Ayan. So, ito, may 1, 6, 4, 85, 220, and 220. So, claim nyo lang yan. Kunyari, ito. Yan. Yes, claim it. And, syempre, ayan, lalabas na po yung mga insufficient. So, nandyan yung incentive natin, nandyan yung ating direct referral GC. Ito naman, direct referral GC na to. Ito, yung mga, kumbaga, kunyari, di ba, meron tayong 1,000 direct referral bonus, tapos 1,000 gift certificate. So, ito po yung tinatawag nating direct referral GC. Okay? Nandito naman, syempre, ito naman po yung tinatawag nating reports. Ito sa reports natin na andito po lahat ng mga mga residual, yung mga information, like dito may top earners, recruiters, ayan, flash out, and tax. Nandyan po yung mga information na yan. Okay? So, next naman po natin, yung ating so, what if gusto kong i-tie up o gusto kong i-connect yung Google ko para pag nag-login ako, hindi na username at password. So, pwede pumunta ka sa social, etong social na to, click mo lang tong social, at automatic niyan, ayan, ilalagay mo lang dito yung inyong email. Paglagay mo ng email, automatic mako-connect, click mo lang tong connect, and every time na magla-login ka na, hindi mo na kailangan ng username and password, automatic siya, is kiklik mo na lang yung login. Pagkapasok mo ng login, automatic, yung PIN code na yung kailangan mo agad. Pag gusto mong i-connect lang naman siya. Kung hindi mo i-connect, okay lang din naman. Ayan. So, next naman po, ito yung mga my invitation, yung sinasabi ko kanina sa inyo sa invitation link. Kunyari may nag-fill up ng form sa inyo, click mo lang tong my invitation, at lalabas na po yung mga nag-register dun sa inyong link. Okay? Ayan. So, ano pa po ba? Ayan. So, actually, ayun na, diba? Ganun-ganun lang, natapos na tayo. Ang tanong, may natutunan pa, may question po ba? Hindi ko na malayan, diba? Sa sobrang ko, paulit-ulit. So, anyway, ayan, okay lang ba malaman kung may mga question? Ay, si Elmer, may question kanina eh. Sir Elmer, may question. Anong password ang ilalagay up kung yung other existing? Ang ilalagay mong password is yung main account mo. So every time na nagla-login o nagsasub account ka, ang i-open mo lagi is yung main account mo para dun mo i-input yung idadagdag mo na account. Then yung password ng pinaka-main account mo. Okay? Then, syempre, tsaka mo i-open yung yung pinaka-bago mong account para naman, yung request na ginawa mo sa main account, ma-approve mo dun sa pinaka-bagong account mo. Okay? Next po tayo. Pwede ba makapag-generate ng PRN sa SSS bills payment para kay client? No, ma'am. Kasi ang PRN is manggagaling mismo yan sa kanila, ma'am. Sila mismo yung magbibigay sa'yo ng PRN para at least ma-process natin dun sa ating bills payment. Okay? Upmads? Meron pa po bang question? So, yung PRN sa mismong kliyente mo yan, kasi sa kanila mismo nanggagaling yun eh. Good eve po, bago po ako, saan ko po kukunin ang link at yung password? Okay po, yung link po is type mo lang po spartansworldwide.org. Automatic na po yun. Lalabas po siya dun sa ating pinaka-main account, which is, ito po yun. Wait lang ah. Papasok ka po dito sa account na to. Yes, wait lang. Then, yung password naman po is galing, pagbago ka, may ibibigay sa'yo yung inyong upline na temporary password. Ayan, ito po. Type mo lang yung ating spartansworldwide.org. Tapos, input mo na yung username and password mo. Sige po.
May question pa, uplines? Para at least bago tayo, dahil nga, yun. TY po. So, sino pa po, thank you po, Emily. Sino pa po yung mga may question dyan? Ayan, willing po tayong sagutin lahat yan. Diba? Grabe, no? Hindi ko na malayan yung ang bilis ng ating presentation. Hintayin nyo kasi magkakaroon tayo ng pinaka-PowerPoint talaga sa ating technical training. Kasi po, inaayos pa po nung ating malupit na management yung pinaka-official PowerPoint natin. So ngayon, pagpasensyahan nyo muna yung ating ginagamit na PowerPoint. Okay? Sino pa po ang may mga question dyan? Ayan, wala na bang question? Paano po ma-open yung account sa new system pag nakalimutan yung password? May forget password tayo, Priza. Sa pagpasok mo pa lang po na may forget password na, which is ito po yun. Ayan, wait lang. Ayan. Forget password. Pag forget password mo, ito na, lagay mo lang yung email mo. And, syempre, magsisend sa'yo ng inyong confirmation na i-reset mo ang password mo. Pag reset mo ng password mo, ito yung lalabas. Lagay mo yung bagong password na gusto mo at i-reset mo na po siya. Ayan. Tapos mag-login ka na. Okay? Prisa, na-gets po ba? Pwede ko po ba mahingi ang recording ng training na ito? Ayan, itatanong po natin sa kinauukulan. Ayan, pasensya na po. Tatanong po natin, huwag kayong mag-alala. Or di kaya, huwag kayong mag-alala, pwede naman tayo mag-attend every Saturday naman po yung ating training. Ayan, don't worry. Malulupit po yung speakers natin. Ayan, nandyan yung ating master technical na si Mau. Si Mau, ayan, at yung ating master technical na si Judy. Ayan. Sino pa po ang may mga sumisilip pa dito, di ba? Kita mo siya, di ba? Sino pa po? Ayan. May mga question pa po ba? Kasi dito kami sa office ngayon eh, di ba? So, meron pa po ba mga question? Ay, thank you, Aprisa. Ayan. Sino pa po ang mga may question dyan? Willing na willing po tayong sagutin ngayon. Grabe yan, napakalupit. Di ba? Actually, meron din pala tayong sa hotel po, meron pong markup. Wala, Catherine, sa hotel po natin, automatic po yun is makakatanggap ka na ng 5% sa kada ibubuk mo na hotel. Wala ka nang, kumbaga yung katulad sa ticketing na isi-set up mo pa yung markup. Automatic na po yun. Sa travel and tours natin. Sa travel and tours, ayan, kung nga pala, nakalimutan ko yung ating travel and tours. Diba? Wait lang, open ko lang. Huwag niyo pong kalimutan. Thanks up, Catherine. Ayan. Dito, meron din po talaga pala tayong fresh na dumating. Ang dami nating fresh, no? Nakaka-open lang ng hotel. Ito naman yung pinakamalapit sa lahat na naghahanap ng travel and tours. Ayan, no, diba? Meron na tayong travel and tours. So, ano sa system natin yan? Diba? Pinapalakpakan yan. Napakaganda. So, diba? Hindi ba nakalive yan? Ano? Isip niya. Ano talaga? Ayan, narinig. Tuwa ko si of Marlon. Naka-record ako, guys. Cut na lang natin. So, dito, yan, meron tayong travel and tours. Kay Spartans Worldwide, baka nagtatanong kayo, meron po ba tayong travel and tours? Saan po ba ako magpapacheck ng travel and tours? Punta lang kayo sa page ni Spartans Worldwide. May mga nakapackage na, pwede niyo po siyang i-post sa inyong Facebook. Wait lang, hanapin ko lang. Nasaan na siya? Ay, ang bongga, may nakita akong bagong-bago 1 hour ago. Ito yung wait lang yung ating travel and tours, ano bang nakalimutan ko na wala dito? Spartans Travel. Yun, no? Meron tayo. Nakita ko na. Ayan, yung ating travel and tours. Ay, wait. Hindi pa na to. So, I hope, ayan, ang gawin nyo is i-like and i-share nyo rin po itong ating Spartans Travel and Tours na page para at least, di ba, dumami tayo.
Wait lang, idumami tayo dito at ano natin, mapadumami yung ating mga likers and followers dito. Ay, ito pa. Ayan. Ito yung ating page ni Spartans Travel and Tours. So, pwede kayong ayan, ito yung official page ng ating Spartans Travel and Tours. So, di ba, ang babongga! Ang gaganda ng mga poster natin dito, di ba? Like, i-like nyo na yung ating page natin dyan. And dito, sa ating Spartans Travel and Tours is meron po kayong Yan! 200 pesos! Grabe yan! Per pack po yan. So, ibig sabihin, per tao po yan. And for satellite naman po is 500 pesos. Follow sa kada tao yan. So, ibig sabihin, kung merong pupunta ng Singapore na 10, naku na ba? Ang laki-laki ng income mo dyan. Diba? So, ito po is, i-share nyo rin po itong page natin. I-like nyo rin po para at least kung meron kayong mga kliyente na gusto bukod sa mag-airline ticketing, mag-hotel na sila, meron pa silang package na kasama. Diba? Pwede kayong magpa-quote dito. I-message nyo lang po yung ating official page na magpapa-quote kayo ng ganito. Sabihin nyo lang syempre yung ilan yung tao, kailan yung papunta at paalis, so pwede mo siyang inagay. Diba? So ito yung mga atin, pwede mo siyang i-copy, lagay mo sa bagong page mo kung gusto mo magkaroon ng travel and tour page or dun sa inyong page mismo. Ayan, naman natin yan, diba? So, mas maganda yan, diba? Si mo, 699, meron kang 200 agad per person dyan. Ganun po kalupit. Kopyahin mo na lang, ipopromote mo. Yes, kokopyahin mo, ipopromote mo na lang, nako, ang bonggang-bongga na nung ating kita. So, talagang sasabihin mo lang talaga kung bakit hindi ka kikita. Ang dami, di ba? Meron ka ng services, meron ka ng ticketing, meron ka ng hotel, meron ka pang travel and tours. Ewan ko na lang talaga. So, ulitin ko lang po, sa travel and tours natin, meron kang 200 per tao. Pag naka-dealer ka or home base ka, pag satellite ka naman po is 500 pesos. Grabe yan! So, sa lahat na magpapabook na, ayan, ipabook nyo na yan. So, may mga question pa po ba sa ating 46 participants para at least masagot po natin yan ngayon na. Sige nga, may tanong po ba? Ayan, meron pa po bang tanong sa lahat po ng mga nandito? Si Aprosi, nawala na ba si Aprosi? Aprosi, may question ka po ba? Para at least masagot kita ngayon. Medyo baka nabilisan ka kanina. Ano yung pwede nating balikan para sa'yo? Para at least hanggat maaga pa naman, so don't worry, masasagot natin yan. Sige po, may question pa po ba? 5, 4, 3, joke lang. Naman namadali tuloy sila. So, okay lang ba malaman kung may mga question pa po regarding sa ating technical training ngayong gabi? Ayan, sige po para at least malaman po natin. So, wala na! Tama po ba? Kasi wala na nagre-reply, wala nagme-message. Si Aprosi kasi yung nagsabi kanina, baka at least para masagutan ko po, maano ko po yung mga bagay-bagay. Wala na po ba? In 10, 9, 8, ayan, nabibilisan lang po ako kanina sa pagpuando sa mga services. Okay po, sa pagpuando ng services, meron bang Mindoro Travel and Tours? Ayan, pwede po kayong mag-message dun sa ating Travel and Tours para at least mas makuha nyo po yung meron tayo sa Travel and Tours. Late po kasi ako masa. Marami pa po pero kahit recording na lang sa yung recording natin, as po natin yan. Pero okay lang kung may tanong kasagutin na natin. Regarding po sa pagpapapondo naman, Rosie, si Emily, i-type mo lang dyan ang masagot natin. Akong bahala sa'yo. Hindi ako nagmamadali ngayon for today's video. Dito, sa ating pagpapapondo naman balikan ko lang para at least nakaka-catch up din si Upline Rosie. Sa pagpapapondo natin, ay, nawala. Yan. 8 lang po Sa pagpapapondo natin, Rosie, ayan na, balikan ko po yung pagpapapondo para at least mas malinaw po sa lahat kung paano ba tayo magpapondo. Kasi usually, ganun yung nagiging problem. Okay, wait lang po
Yan, dito tayo. Sa pagpapapondo natin, ayan. So, syempre, input mo yung, pag click mo na yung S-wallet mo. Yan. So, click mo po itong, wait lang. Balikan natin. Ayan, wait lang Ito, sa ating pagpapapondo, ayan, i-click mo po yung deposit. Ayan, para dun sa system. Pasok ka muna sa S-Wallet. Ito po yung pinaka-S-Wallet dashboard natin na tinatawag. So, click mo yung deposit. Kung magda-deposit ka ng pondo dun sa system mo. Pag-click mo ng deposit, lagay mo lang dito nandyan yung bank or over the counter. Click mo lang po yan. Pero dahil nga, baka na bangko yan, dahil nga nasa malayo ka, pwede mo i-click yung bank. Then, syempre, kung saang, anong purpose mo gagamitin? Ano ba, bakit kailangan ng purpose? Para at least ma-notify yung ating management, yung ating back office, kung saan mo siya gagamitin. Pero hindi ibig sabihin na automatic malalagay siya doon sa pinaglagyan mo. Like, kunyari, nilagay mo ticketing, gusto mo pala sooner or later, ilagay mo rin siya sa bills payment, di ba? So, don't worry, itong purpose na to, parang sinabi lang niya, parang nilagay mo lang siya, ninotify mo lang na ito yung kailangan mo. Pero, papasok pa rin yan dun sa pondo na S-Wallet. Okay po? Which is ito po yun. Okay? So, click mo lang din syempre yung receipt. Ito po yung screenshot. So, ibig sabihin ng screenshot, yung kung online banking ka, ayan, ang kukuhain mong resibo is yung naandun sa email. Okay po, ulitin ko lang po. Yung kukuhain mong resibo is yung naandun sa email. Yes. Okay po, yun yung i-attach mo dito. Pero kung dineposit mo siya sa bangko, through bank, na pumunta ka sa bangko talaga mismo, tapos nag-fill up ka ng deposit slip, yun yung pipicturean mo, malinaw na malinaw, kumbaga, picturean mo ng malinaw na malinaw yung deposit slip mo at yun yung i-attach mo naman dito. Okay po? And yung reference number. Itong reference number na to, makikita mo yan sa deposit slip or dun sa mismong email mo nakalagay reference number. And next naman po, yung ating date and time. Itong date and time na to, makikita mo siya sa deposit slip at sa yung kinuha mo sa email na screenshot. So, kung nasa ibang bansa ka, ang kukuhain mo na oras, kunyari, 12 a.m. dun na madaling araw sa ibang bansa, dito is 7 p.m. So, ang ilalagay mo dito sa date and time mo is 7 p.m. Kumbaga, Philippine time po at Philippine date. Okay po? Yun po yung ilalagay nyo. Kasi nagka-problema po last time yung tao ko, ang nailagay ata po niya is yung ibang bansang oras. Okay po? So, kailangan ang ilalagay mo, Philippine time and date. Okay po? Then, syempre, pag-click mo niyan, nandiyan naman yung mga service, kung magkano yung amount na inilagay mo. Kunyari, ang dineposit mo is 10,000, lagay mo dyan 10,000. At submit po. Ayan. Then, okay, funds transferred na. Ayan. So, makikita mo siya dito sa deposit area. Sa deposit naman dyan, may makikita ka sa baba. Ito yung reference number mo mismo. Ayan lang. Pen. Ito yung reference number mo. Ayan. At ito, yung ating nakalagay naman, ito. Ayan. Nakalagay dyan, kung ito po ba ay pending, ito po ay canceled, or ito ay completed. Para makita mo yung notes. Okay po? Para makita mo, kunyari na-cancel, bakit na-cancel yung dineposit ko? Anong problema? Click mo lang po itong area na to, ito. At mapag-click mo yan, automatic niyan, nakikita mo kung anong problema. Kung mamaya malabo yung picture na nakuha mo, or mali yung reference number na nilagay mo, and also dito mo siya makikita. Okay po? So yun yung ating makikita dyan. Okay? Next po, ano po ba yung next na natin? Question natin.
how to fund our S-Wallet. Sa fund ng S-Wallet, meron tayong dalawang option. Meron tayong online banking at meron tayong over-the-counter. Hindi po over-the-counter ng bangko. Over-the-counter ng office natin, ha? Baka magkamali kayo. Over-the-counter daw, sabi ni Apnesa, pumunta sa bangko, di ba? Hindi po, over-the-counter sa office. Punta ka sa office, parang papondo. So, ngayon, ang magandang bagay, yung online banking natin is free of charge. Okay po, walang 25 pesos na charge ngayon. Naka-promo po siya ngayon. Sa office naman po, pag dito ka ng papondo, is may 25 pesos na charge 1 peso to 40,000 pesos. Yes, ayan. And kung may mga kakilala, like sila Up Henry, may satellite, pwede kayo magpapondo din doon if ever. Kunyari, malapit lalapad. Kung ikaw, taga Nueva Ecija ka, taga Talavera ka lang, Banda area dyan, di ba? So, pwede kang doon magpapondo para mabilisan din. Okay? Lalo pag kunyari nagka-problema ka, naubusan ka ng pondo ng Saturday, banking hours ang online banking natin. Sunday, kunyari, naubusan ka, kailangan na kailangan mo. Pwede kang kumausap ng mga satellite officers natin dyan para at least makapagpapondo ka. Okay? Yung pag-order din po sana ng products. Regarding po sa pag-order ng products, ayan, meron po tayo dito sa office. Or pwede kayong makisuyo kung ano nang aalaw ng inyong mga uplines kung ano. Para at siyempre matutulungan naman nila yung mga kasama natin dito. So, pag i-process nyo lang yan dito, magsabi lang kayo sa upline nyo para magpatulong kayo. Or punta kayo ng office, mas maganda. Punta kayo ng office para makita nyo rin yung pinaka-office natin. Tama. Ma'am Emily, ayan. Hindi ko po ma-memorize lahat. Or kung walang... Sige po. So, sa lahat po ng mga naandito, ayan. So, every Saturday, wag po kayong magwawala kasi meron po tayong mga technical training every Saturday. At pag products naman po, meron tayo every Wednesday naman po tayo. Sana may office na din sa Cebu. Nako, meron po tayong mga business partners dyan sa Cebu, pero yung office po, wag po kayong mag-alala, inaayos na po ng mga management natin. At kami po na-excite na po na magkaroon na rin po sa iba't ibang lugar ng main office. Okay? Dyan sa Cebu at sa Davao. Diba? So, meron pa po bang mga question and answer portion? Ayun, question and answer portion. May mga question pa po ba? Ayan, sige po, i-type nyo dyan. Kung wala na po, sige po, i-type nyo dyan. Huwag po kayo mag-alala, sasagutin natin yan lahat. Isumbong mo kay Bongbong. Yung pag-order ng products, ang pag-order po ng products is sa office po natin. Or di kaya, pwede kayong makisuyo sa ating mga sponsors, kung pwede kayong matulungan sa mga orders nyo. Or di kaya, ako suggest ko lang, sa office na kayo pumunta, kung malapit. Pero kung malayong lugar kayo, yan. Soon magkakaroon kasi tayo ng e-commerce dun sa system natin, madali na lang kayo makapag-transact ng mga products natin. Free shipping po ba ang alin po? Free shipping po ba ang products? Siyempre po, hindi. Ay, buhol po si Stop Susan. Ay, hindi po free shipping ang ating mga products, siyempre po. So, pero, magkakaroon tayo ng courier, ayan, which is si Flash Express. Medyo may tinatest run lang po dito sa office natin, pero soon magkakaroon na po tayo na pwede tayo magpadala all over the Philippines and all over the world. Ayan, yun ang magandang bagay, di ba? So, pag nagkaroon kayo ng mga need na mga products, dahil alam ko parang malakas si Upline Emily at si Upline Susan ng products mo ang malakas to. Patulong po tayo, kung taga-Bohol kayo, kila Up Giovanni kayo, patulong kayo kasi sobrang lulupit po nila Up Giovanni at matutulungan po kayo ng bonggang-bongga niya. Ask lang po kayo. Yan, no, diba? So regarding po sa kung paano po, pwede po ba kayo magpadala? Kasi ang ginagawa po ng mga franchisee po namin dito, pupunta ng office o di kaya makikisuyo sa ating mga business partners na kakilala nila. Okay, meron pa po bang question? And attend po kayo ng Prime natin na 7, every Wednesday, 7 p.m. naman po yun. Kasi meron tayong bago ding
in-announce doon, like yung uni-level bonus na tinatawag. Kaya mas maganda yan sila upline Catherine, si upline Vina, si upline Tess, nandyan, di ba? Yung ate, si upline Janice, ayan, nandyan yung mga, yung prime natin is para sa mga products naman po yun. Ayan, kung paano mo siya i-endorse, ano yung mga benefits, ano kung paano tayo kikita ng malaki sa ating products, health and beauty products na tinatawag. May mga question pa po ba? Ayan! So anyway, thank you po sa lahat ng mga nandito umata ng technical training. Lagi ko pong sinasabi, attend tayo everyday ng training. Hindi ang magandang bagay, hindi naman pala everyday yung training natin, di ba? Lagi namin sinasabi, every Wednesday, may product demo tayo. Friday, meron tayong special training na wag nyo dapat iniiwanan, di ba? Dapat inaatinan nyo lagi kasi super lulupit na mga trainers natin doon dahil management mismo yung nagtitraining doon. Meron din po tayong every Saturday, which is yung ating technical training po. Ayan. So, sa lahat po ng mga thank you, Upline Rosie. Sa lahat po nandito, I hope magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na araw. Ayan. Kami po ang nagsasabi, mas maganda ang may alam sa negosyo. With that po, good morning! Bye-bye po! Yes, mga family, attend po tayo ng mga training.